Dahil nag-crave nga kami ngayon sa Choco Caramel Moist Cake ngayong araw mga mami, halika't samahan nyo nga ako na gumawa nito at i-share ko na rin sa inyo kung paano ba gawin ito. Bali, meron na nga ako ditong cake mixture. Nilagyan ko na lang siya ng dark brown sugar or nog-nog sugar kung tawagin dahil ayun na lang yung wala pa dito. Pwede rin naman yung white wash or brown sugar. Pero ako, mas pinili ko na lang yung dark brown or nog-nog kung tawagin. Kasi napanood ko si Chef RB, ang sabi niya, pag mas dark daw yung nilagay mong sugar pag gumawa ka ng cake, mas sobrang moist daw. Pagkatapos ko naman siyang halu-haluin, nilagyan ko na siya ng water, vegetable oil, pwede rin naman corn oil. Tapos, naglagay na rin ako ng vinegar. At minix-mix ko lang siya ulit hanggang sa mawala yung mga buo-buo niya, and dapat talaga wala ng buo-buo para mas maganda yung texture niya, at kapag na-bake siya, wala kayo makikitang mga buong harina. So ayun, natapos ko na nga siyang haluin, tinakpan ko nga muna siya ng cling wrap para naman hindi madumihan kasi aayusin ko muna yung oven ko. Itong oven ko na to mga mamis, ang dami nagtatanong kung saan ko to nabili. Nabili ko lang to online, tsaka mura lang to. Pero matagal na sa akin to mga mamis, and marami na rin akong na-bake dito. Nakalimutan ko na nga lang kung ilang liters to, pero medyo malaki-laki din naman siya at nagkakasya naman yung dalawang baking pan ko na bilog. Pinunas-punasan ko nga muna siya para medyo mawala yung alikabok dahil lagpas isang buwan ko na rin hindi nagagamit to. Hindi na rin kasi talaga ako masyadong nagbe-bake. Ngayon na lang dahil nagki-crave nga kami sa chocolate caramel cake. Ginagamit ko din to minsan kapag meron kami mga pandesal na hindi nauubos, mga 3 days na tapos medyo matigas na, dito ko na lang iniinit. Wala kasi kaming microwave, mas pinili ko talagang magka-oven kasi pangarap ko ngang matuto mag-bake. Katapos ko naman punasan or linisan yung aking oven, bali inopen ko na nga siya, binreheat ko na siya para bago ko ipasok yung cake, medyo mainit na siya. Ganun kasi talaga dapat. Bali natutunan ko lang naman yun kakanood ko sa YouTube. Bali, meron ako ditong dalawang round baking pan. Inilagay ko na yung cake mixture kanina na ginawa ko. Bali, dalawang baking pan to, tinagkalahati ko kasi hindi siya kasya sa isang baking pan lang. Ibibake ko yan ng halos 1 oras. Hindi na nga ako naglagay ng baking paper sa ilalim ng aking baking pan kasi wala na akong baking paper. At hindi na rin talaga ako nag-i-stack noon kasi nga sobrang dalang ko na lang mag-bake. At habang inaantay ko nga na maluto yung mga cake, hinugasan ko na nga lang muna itong aking mga pinaggamitan. Isa talaga sa dahilan kung bakit ayoko nang laging nagbe-bake kasi ito talaga yung dahilan. Masyado kasing maraming gagamitin at pagkatapos marami din talagang hugasin. Kaya believe talaga ako sa mga baker na nagpapa-order ng cake kasi talagang hindi madali ang mag-bake mga mamis. Kaya kung may mga kakilala kayo na mga baker nagpapa-order ng cake, kung sakali nga na gusto nyo silang orderan ng cake, wag na wag kayong tatawad mga mamis kasi hindi talaga biro ang mag-bake ng cake. Sa hugasin pa lang. Yun, nakita nyo kanina, unang hugasin pa lang yung hinugasan ko na yon. Syempre meron pa akong mga ibang gagamitin. Paano pa kaya yung mga totoong baker, diba? So, ayun na nga, maiba na tayo. Kung nakita nyo, naluto na yung cake. Actually, lagpas 1 oras na nung naluto yun. Nagpahinga lang muna talaga ako kasi hindi ko naman talaga agad makukuha yung cake na yun sa lagayan. Bali, inilagay ko nga lang muna yun sa rep at pagkatapos, gagawa muna ako ng caramel sauce. Bali, meron nga ako dyan cornstarch, sugar, hot water, evap milk, at saka yung egg yolk. Ang una ko nga pinaghalo, yung egg yolk, pati na rin tong cornstarch. Hinalo-halo ko nga lang muna to mga mamis hanggang sa tuluyang malusaw yung cornstarch. At pagkatapos itinabi ko muna yon, dito naman muna ako sa aking pan. Nilagay ko yung 3/4 cups ng white sugar dito sa pan. Dapat talaga hindi hinahalo, pero dahil makulit ako, ito hinalo-halo ko. Hahalo-haluin ko lang yan hanggang sa tuluyan siyang malusaw, yung wala na talagang buong asukal. And finally nga, pagkatapos nga ng ilang minutes, ganito na yung itsura niya. Actually, pinatay ko talaga muna yung aking induction dahil baka masunog na yung asukal at medyo pumait na ng husto. Pagkatapos nga, dun ko naman na inilagay yung hot water nung nalusaw na yung sugar. At pagkatapos ng hot water, dun ko na inilagay yung mixture na ginawa ko kanina, yung egg yolk, pati na rin yung cornstarch. Hindi ko na nga siya tinigilan ng paghalo hanggang sa tuluyan na siyang lumapot ng husto. So, ganito na yung texture niya. Pinatay ko na nga induction cooker kasi mas maglalapot pa naman yan pag medyo lumamig-lamig na. Binalikan ko na nga itong cake, nilagay ko siya sa cling wrap at pagkatapos inilagay ko to sa freezer. Mas okay din talaga kapag yung binake mong cake, lalo na kapag choco moist cake ay galing sa freezer kasi mas lalo siyang nagmo-moist at saka parang mas fudgy siya.
Kung nakita nyo naman yung cake mga mamis, pagtanggal ko sa cling wrap, mas lalo siyang nag-itsurang moist, tsaka mas fudgy siya mga mamis ha. Parang ang pa-brownies na yung texture niya eh. Bali meron pala ako ditong mga microwavable tab. Dito ko na nga lang ilalagay yung cake, bali ni-slice ko nga lang siya para malagyan ko lahat ng aking microwavable tab. Bali isa lang naman pala muna yung cake na gagamitin ko, yung isa iniwan ko muna sa freezer. Medyo messy nga lang tong part na ginawa ko dahil wala akong plastic gloves, pero okay lang naman kasi pang konsumo lang naman. Eto nga't nalagyan ko na yung tatlong aking microwavable tab. Mukha lang siyang hindi makapal yung pagkakalagay ko mga miss, pero medyo makapal yan. Tsaka pinitpit ko na lang siya nung sandok ng kanin para nga mag-flat siya at magpantay. Nung medyo lumamig na nga yung ginawa kong caramel sauce kanina, dun ko naman na inilagay dito sa aking cake. Akala ko nga madami yung nagawa kong caramel sauce, pero saktong-sakto lang pala siya dito sa tatlong microwavable tab. Meron ding nagagawang caramel sauce na condense yung gamit. Bali, bibili ka ng condensed milk. Depende sa'yo kung gaano kalaki. Pagkatapos, tatanggalin mo yung pinaka-papel nun, tsaka mo siya papakuluan ng nasa lata lang ng 3 oras. Para ma-achieve mo yung gantong klaseng pagkakaramel niya. Pero dahil ang tagal ng proseso nun, ang gastos sa gas o di naman kaya sa kuryente, mas pinili ko na lang yung gantong proseso kasi mas madali lang. Pagkatapos kong lagyan ng caramel sauce yung cake, sunod ko namang inilagay, meron ako ditong dark chocolate. Tinunaw ko lang to, nilagyan ko lang siya ng evap milk. Bali yung evap milk, yun yung pinakuluan ko. Tapos nung kumulo na, tsaka ako inilagay itong dark chocolate cake hanggang sa matunaw na siya. Mas pinili ko yung dark chocolate cake para nga hindi ganun katamis. Nakalimutan ko kung ano yung ginamit ko ditong brand ng chocolate. Basta yung nabibili lang din sa mga grocery store na dark chocolate. And finally nga mga mamis, ito na yung aking chocolate caramel moist cake. At napatikim ko yan sa mga kaibigan ko. In fairness naman, pasado sa kanilang lahat, sa kanilang mga panlasa. Tignan nyo naman yung itsura mga mamis, o diba? Para na siyang yung mga nakikita nyong mga binibenta online. Pag gumawa kayo nito, depende sa inyo kung gusto nyong dark chocolate yung ilalagay nyo sa ibabaw o di naman kaya yung isang klaseng chocolate, yung milky chocolate.